Kamusta mga idol? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa loob ng bahay ng isang matandang babae na nagngangalang Dolly, at nagkalat sa buong lugar ang mga manikang pambata, lumilipad ang mga langaw sa kung saan-saan, at isang walang ulong bangkay ang nakahiga sa kama. Lumipat ang eksena sa isang babaeng nagngangalang Macy, at isang batang babae na si Evie. Si Evie ay anak ng isang lalaking nagngangalang Chase. Ngayon, nakita ni Macy ang isang singsing sa loob ng bag ni Chase, at mukhang magpo-propose na ito sa kanya. Matapos ihatid ni Chase ang bata kay Tita Sadie, magkasamang nagtungo ang dalawa sa isang jungle trek. Sa parehong gubat na iyon, kasalukuyan buhat-buhat ni Dolly ang isang patay na katawan. Sa kailaliman ng kagubatan, may isang hukay na napapalibutan ng mga manika, at itinapon ni Dolly ang bangkay doon. Samantala, napansin ni Macy at Chase ang ilang manika na nakasabit sa mga puno. Pumulot si Macy ng isa at tinanong kung iuuwi ba nila ito para kay Evie, at may isa pa siyang hinawakang manika at sinabing kamukha raw ito ni Chase. Sinabi ni Chase na kakaiba iyon at pinabitawan sa kanya ang mga manika. Umabot silang dalawa sa tuktok ng isang burol, ang paboritong lugar ni Chase. Ikinwento ni Chase na madalas siyang pumunta doon noong bata pa siya, at nagsimula siyang mag-set up ng camera para kumuha ng litrato, at napagtanto ni Macy na magpo-propose na sa kanya ang lalaki. Kinuha ni Chase ang singsing at lumapit sa kanya, pero biglang may tumugtog na music box mula sa malapit. Ito ay pinaganya ni Dolly, dahil doon nagpa siya si Chase na tingnan kung ano iyon. Sinubukan siyang pigilan ni Macy, pero mag-isa siyang umalis, at mas marami pang mga manika ang nakita niyang nakasabit sa mga puno, at nakita niya si Dolly na umiiyak. Dahan-dahan lumapit si Chase at tinanong kung ayos lang siya. Hinawakan niya ito sa balikat at tinawag. Paglingon ni Dolly, nakasuot ito ng maskara kaya nagulat si Chase, at bigla siyang sinakal ni Dolly at iniangat mula sa lupa. Kumuha siya ng fala at hinampes ang itaas na bahagi ng kanyang binti hanggang mabali ito. Namilipit sa sakit ang kawawang lalaki habang sumisigaw. Hindi pa kontento ang baliw na matanda kaya binasag niya ang panga nito gamit ang parehong fala. Makalipas ang ilang sandali, hinanap siya ni Macy at nakita ang laruan na tumutugtog ng musika. Sinubukan niyang tawagan si Chase sa gitna ng kagubatan, subalit walang nagpakitang Chase sa kanya. Pagkatapos ay sumilip siya sa isang hukay at nakita ang patay na katawan na itinapon ni Dolly kanina, kaya kinabahan siya sa takot, at biglang lumitaw si Dolly sa likuran niya, at natagpuan ni Macy si Chase na duguan habang wasak ang panga. Mabilis na tumakbo ang kawawang babae palayo, subalit hinabol siya ni Dolly habang may hawak na fala, at kinuha ni Macy ang kanyang bag upang kumuha ng pocket knife. Napansin din niya ang singsing sa loob ng bag ni Chase, pero nasa likuran na niya si Dolly, kaya muli siyang tumakbo, subalit nadapa siya at bumagsak sa isang bato dahilan upang mahilo siya. Lumapit si Dolly at tiningnan ang kanyang mga daliri. Sinuri niya ang mukha ni Macy, subalit bigla siyang sinaksak ni Macy gamit ang pocket knife. Dahil doon ay nagalit ang baliw, kaya sinakal niya si Macy at iniangat mula sa lupa. Nang mawala ng malay ang dalaga, isinakay niya ito sa kanyang balikat at dinala papunta sa kanyang bahay. Nagising si Macy sa loob ng isang duyan, puno ng mga laruan ng bata ang silid, nakalak ang pinto at may narinig siyang umuubo. Isang lalaki ang tumawag sa kanya mula sa likod ng dingding at sinabing hindi siya makakalabas ng silid hanggat hindi siya pinapalabas ni Dolly. Subalit may malaking pilak na susi sa kung saan, sinabi ng lalaki na hanapin niya ang susi at siya na ang bahala sa iba. Sinabi rin niyang manatiling buhay si Macy. Isa itong laro at kailangan niyang makisabay, dahil si Macy na ngayon ang bagong manika ni Dolly. Sa sandaling iyon, parating si Dolly at narinig ito ni Macy kaya mabilis siyang nagtago sa likod ng duyan. Pagbukas ng pinto, isang manika ang gumulong papasok sakay ng baby stroller. Sinabi ni Macy kung gusto nitong maglaro, at itinulak niya palabas ang manika, subalit bumalik ito sa loob, at sa pagkakataong ito, puno ng dugo ang mukha ng manika. Pumasok si Dolly na parang tuwang-tuwang bata. Isang tingin pa lang sa kanya, napaihi sa takot ang dalaga, kaya dinala siya ng baliw at inihiga sa mesa, at naghanda siya ng isang tela para lagyan ito na parang sanggol. Sinabi ni Macy na hindi niya kailangan iyon, subalit sa pilitan isinubo ni Dolly ang isang baby soother sa bibig niya. Pagkatapos ay sinuutan siya ng tela gamit ang kanyang mga kamay. Samantala, sa kagubatan, nagising si Chase na wasak ang panga.
Sinubukan niyang gumalaw pero hindi siya makausad dahil sa bali niyang binti. Pagbalik sa loob ng bahay, ibinaba ni Dolly si Macy sa isang upuan matapos siyang buhatin mula sa mesa, at tinakpan niya ng bandage ang sugat sa noo ng dalaga. Doon, napansin ni Macy ang singsing sa kamay ni Dolly, at hiniling niyang ibalik iyon sa kanya, subalit bigla siyang sinampal ni Dolly sa mukha. Pagkatapos ay tinanggal niya ang nakabaon pa rin na pocket knife sa likod niya, at nang bunutin niya iyon, mabilis na bumuhos ang dugo kaya bumagsak siya sa sahig. Nang makita ng dalaga ang pagkakataon, kumawala siya sa upuan at sinubukang buksan ang bintana, subalit nang mapagtanto niyang hindi niya ito mabuksan, tumakbo siya subalit hindi siya pinatakas ng baliw. Humingi ng tawad si Macy at nangakong hindi na iyon mauulit, subalit hindi nakinig ang baliw at kumuha siya ng paddle at sinimulan siyang hampasin ng todo. Nakiusap ang kawawang dalaga na tumigil siya, at umiyak siya ng todo, dahil talagang baliw na nga si Dolly. Hindi rin siya masaya na ginagawa iyon, at galit na galit din siya. Samantala, sa kagubatan, muling sinubukang tumayo ni Chase, nagsimula siyang gumapang pasulong. Pagbalik sa loob, pinapakain ni Dolly si Macy. Nang isinuka ni Macy ang pagkain, nagalit ang baliw. Kumuha siya ng milk feeder, subalit tumanggi si Macy. Tinaas ni Dolly ang kamay niya para sampalin siya. Dahil sa takot, isinubo ni Macy ang feeder, pero sira na ang gatas. Kaya muli siyang nagsuka, at tuluyan nang nagalit si Dolly. Sinubukan niya pang padedehin si Macy, subalit kinagat ni Macy ang kanyang dibdib, at mabilis na tumakbo paakyat ng hagdan. Pag-akyat sa taas, tinanong ng lalaking nasa likod ng dingding kung nahanap na niya ang susi, at sinabi nitong baka nasa basement iyon. Sinabi naman ni Macy na babalik siya at pumasok sa isang silid kung saan nakakalat ang mga putol na daliri ng dating bangkay, at nagsimula siyang maghalongkat sa mga drawer. Subalit umakyat din ang baliw. Pagpasok pa lang nito sa silid, inatake agad siya ni Macy mula sa likod ng pinto, at muling tumakbo pababa sa basement. Pagdating sa basement, nagkalat ang mga manika kung saan-saan, at nakita niya ang ulo ng bangkay na itinapon ni Dolly. Pag-aari ito ng isang matandang babae. Kinuha ni Macy ang susi na nakasabit sa putol na ulo, pero naroon din si Dolly. Hinawakan siya nito at kinaladkad paakyat muli hanggang sa mapunit na ang tenga ng kawawang dalaga. Pinapaupo siya ni Dolly sa kandungan nito, nakasabit na ngayon ang susi sa leeg ng baliw, at nagsimulang umuni si Dolly. Lumapit si Macy at umupo sa kanyang kandungan na parang baby. Tinatahi ni Dolly ang napunit niyang tenga habang daing ng daing si Macy sa sakit. Sa kabilang banda, patuloy namang gumagapang ang kawawang si Chase pasulong. Kinaumagahan, naunang nagmulat ng mata si Macy kaysa kay Dolly. Dahan-dahan at tahimik siyang bumaba mula sa kandungan nito. Maingat niyang tinanggal ang susi sa leeg ng baliw, at ginamit niya iyon upang buksan ang silid ng lalaki. Pagpasok niya, binuksan niya ang flashlight na nasa sahig at nakita ang lalaking nakagapos sa kadena. Tinanong ni Macy kung sino siya, subalit sinabi ng lalaki na nagngangalang Toby, na kailangan nilang magmadali. Ilang buwan na daw siyang ginaganyan ni Dolly. Simula nang magkasakit ang kanyang ina, sinabi rin niyang ipapaliwanag niya ang lahat kapag nakalabas na sila. Tinanggal ng dalaga ang kanyang mga kadena. Pagkatapos ay napansin niya ang isa pang bangkay sa silid. Sinabi ni Toby na iyon ang kapatid niya na napunta rin doon habang hinahanap siya. Biglang inatake ni Toby si Macy at idinikit ang bubog sa kanyang leeg. Sinabi nitong ilalabas siya ng dalaga doon. Kinaladkad niya si Macy pababa at sumigaw kay Dolly ng, "Baby girl, gumising ka." Sumigaw din siyang kapag hindi ito lumabas. Lalaslasin niya ang lalamunan ni Macy. Pagkatapos ay humarap siya sa dalaga at kalmadong sinabing hindi niya ito papatayin. Isasama niya ito, at muli niyang tinawag si Dolly. Subalit hindi ito nagpakita. Humingi ng tawad ang lalaki at sinimulang hiwahin ang mukha ni Macy. At sinabi niyang naririnig mo ba siyang sumisigaw? Kaya lumabas si Dolly dala ang kanyang fala. Nagbabala si Toby na gagawin niya talaga iyon, at sinabi niyang ibaba nito ang hawak niyang fala. Ibinaba ni Dolly ang fala. Inutusan niya itong alisin ang doorbar. Nang gawin iyon ni Dolly, agad niyang pinalo ito ng fala. Paulit-ulit niya itong pinaghahampas, subalit hindi rin niya pinatakbo si Macy. Sinabi niya kay Dolly na dapat pinatay na siya nito kasama ng iba pa, at gaano pa daw siya katagal ikakadena nito. Ngayong wala na ang kanyang ina, akala ba nito ay pwede na nitong gawin ang kahit ano, dahil bahay niya pa rin daw ito. Subalit bigla siyang inatake ni Macy mula sa likuran. Lumingon ang lalaki, pero biglang nilaslas ni Dolly ang dibdib niya, at pinalo din niya ng fala ang ulo nito hanggang sa tuluyan na siyang kunin ni Lord. Hinablot ni Dolly si Macy at kinaladkad pabalik sa silid. Galit na galit ang baliw, at winasak niya ang duyan sa sobrang puot.
Sinimulan din niyang paluhin ang sarili niyang ulo sa sobrang frustration. Sinubukan ni Macy na umalis, subalit sinakal siya ni Dolly at iniangat mula sa lupa. Dahil sa kagustuhan makaligtas, tinawag ni Macy si Dolly ng mommy, kaya ibinaba siya nito. Sa sandaling iyon, narinig nila ang boses ni Chase mula sa labas. Sumisigaw siya para kay Macy kahit wasak ang kanyang panga at hirap sa pagsasalita. Narinig siya ni Macy at tumalon siya palabas sa bintana. Tumakbo siya papunta kay Chase at nakita ang malubhang kalagayan nito. Sinabi niyang nakita niya ang singsing at mahal na mahal niya ito, kailangan na nilang makaalis agad, pero hindi makatayo si Chase. Dumating si Dolly dala ang fala. Hinabol niya si Macy at sinimulang umatake. Sumigaw si Chase kay Dolly na siya na lang ang saktan nito, kaya tinanggal ni Dolly ng tuluyan ang kanyang panga. Nakita iyon ni Macy at mabilis na tumakbo. Hinabol siya ni Dolly, subalit nahihilo na si Macy. Nagsimula siyang makita si Evie sa kanyang harapan. Sa gitna ng lahat ng iyon, umatake muli si Dolly. Sinubukan ng dalaga na lumaban. Matapos mabasag ni Macy ang isang bahagi ng maskara ni Dolly, umatras ito, kaya nagkaroon ng pagkakataong tumakbo si Macy. Pero habang tumatakbo siya, nahulog siya diretso sa parehong hukay kung saan naroon ang walang ulong bangkay. Dumating si Dolly at inundayan siya ng fala, subalit hinablat ni Macy ang walang ulong bangkay. Nang makita iyon ni Dolly, ibinagsak niya ang fala. Ayaw niyang mapahamak ang bangkay na iyon, inihagis iyon ni Macy papunta sa kanya, at marahang ibinaba ni Dolly ang bangkay. Sinamantala iyon ni Macy, kinuha ang fala, at umatake ng paulit-ulit sa maskara ni Dolly hanggang sa bumagsak ito sa hukay. Lumapit si Macy upang tingnan siya, nakita niya ang kanyang singsing sa kamay ni Dolly at sinigawan niya ito. Bumaba siya upang kunin ang singsing, pero nang makalapit siya, bigla siyang hinawakan ni Dolly. Bahagyang nakita ang pangit na mukha ni Dolly. Sinipa ni Macy ang maskara nito at muling tumakbo. Lumipat ang eksena sa isang extrang forest guard na nakatayo sa gubat habang masayang nakikinig ng music gamit ang headphones. Bigla siyang nabangga ng dalaga. Sinabi ni Macy na isang babaeng may maskarang manika ang humahabol sa kanya, at sinabi niyang kailangan na nilang umalis bago dumating ang baliw. Pinapasok siya ng guard sa sasakyan at nagradyo na may isa pang tao na may parehong kwento. Biglang dumating si Dolly, at agad pinatay niya ang guard bago pa man ito makapasok sa sasakyan, at naiwan si Macy na nakakulong sa loob. Inasar ni Dolly ang dalaga bago ito biglang nawala. Nakita ni Macy ang susi ng sasakyan sa labas, pero bumalik si Dolly at nagsimulang basagin ang mga bintana. Sinubukan niyang abutin si Macy, subalit sinipa siya ng dalaga palayo. Kinuha ang susi at pinaandar ang sasakyan. Tumayo si Dolly sa harap ng kotse upang pigilan siya, pero tinodo ni Macy ang pagpapaandar at inararo siya. Bumaba siya sa sasakyan at kinuha ang kanyang singsing mula sa kamay ni Dolly. Pagkatapos ay umalis siya doon, buhay na nakaligtas sa lahat ng nangyari. Isinuot ni Macy ang singsing ni Chase sa kanyang daliri. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Special shoutout sa solid nating tropa na si Natril Arellano. Maraming salamat sa iyo, bossing. Kung nabitin ka sa ating video, mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.